Kaugnay po ng 5,000 peso cash aid para sa PUV drivers at inaasahang pagtaas sa pamasahe, makakapanay po natin si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning po, Ma'am Connie. At sa lahat po ng nanonood ng iyong programa. Yes, sir. Hiling po ng mga PUV driver ngayong posibleng masundan pa ng oil price hike ay itaas na rin ho daw ang pamasahe. May napagdesisyon na ho ba yung temporary fare hike dyan at kung sakasakali, kailan daw itong maipatutupad kaya? Opo, meron po tayo nakabinbin na petition dito sa fare hike, no? As a matter of fact, nagbigay ng unang rekomendasyon ng LTFRB sa atin. Pero binalik po natin, ang DOTR, binalik po natin sa kanila upang aralin muli yung ating yung kanilang fare hike. Sapagkat po alam naman natin, ang kada increase ng fare hike, ang kaakibat po niyan ay increase din sa mga presyo ng bilihin. No? Ang pagtaas ng pamasahe, ang kaakibat din niyan ay ang pagtaas ng ating inflation. Isinasaalang-alang din po natin kasi ang kondisyon at ang senaryo na pati lahat ng ating mga kababayan ay hindi po tayo makakadagdag ng problema imbes makakabawas tayo sa krisis ngayon. So by next week po, hopefully, makakapagbigay na rin po kami ng desisyon dito sa fare hike po natin. Pagdating sa buses, sa jeepney at sa mga ibang transport modes po. Opo, yung apela ho ng UV Express Alliance, sana daw maisama rin sila sa adjustment sa taas pasahe. Posible ho ba ito? Narinig ko po yan, no? At yan na may titignan ko. Magkikipag-ugnayan tayo sa LTFRB kapag merong nakabinbin na petition pagdating naman sa ating mga UV Express. Kung meron, ipapaaral po natin kaagad. I see. At mapunta naman po tayo sa fuel subsidy. Sa panayam po ng unang balita kanina, sinabi po ng grupong Manibela na parang limos lamang daw sa kanila itong 5,000 peso cash aid. Ano po ang inyong reaksyon dyan? Ito po ay isang subsidiya mula po sa gobyerno, no? At isipin po natin ang pagdating sa transportasyon, madami pong transport modes, no? Ito po naman ay continuing effort ng pamahalang nasyonal. Wag po natin isipin na yung 5,000 ay yun lang po ang may bibigay na subsidiya. Yan po ay magagaling sa DSWD through AIC. Meron pa pong fuel subsidy program ang DOTR at meron po tayong isang programa na sinasabing libreng sakay. Kung saan ang tutugunan naman ito, tulong sa driver at tulong mismo sa mga pasahero. So, tayin po nila, magtiwala lang po sila sa pamahalang nasyonal at ginagawa naman po nating lahat. At yan ang kautusan parati ng Pangulo na lahat po ay kailangan tulungan. Okay, ang sabi nga ho parang 2 weeks lang ito magtatagal. Kung sakasakali ho masusundan pa ito, katulad ng inyo pong nabanggit, meron na ho bang tinitignang target date sa mga susunod pang ayuda? Ang next week po, magsisimula na po tayo pagdating sa tricycle drivers po through DSWD kay Sec Gazalian. Pagkatapos yan, sunod-sunod na po ang ating pagbibigay ayuda, subsidiya, nationwide po ito. Ngayon po kapag dumating na rin po ang pondo ng DOTR, napag-usapan po natin ni Secretary Rex, magpaparallel at simultaneous ayuda din po ang DOTR. I see. At, so hopefully, go ahead po. Sige po. So hopefully... So we're looking at the budget of DOTR, yung 2.5 billion na subsidiya ay mailalabas yan by hopefully first week or second week of April. At yan po, we're going to start rolling it off also. Okay, yung mga taga-probinsya daw, naiinip din, dahil uunahin nga ho ang Metro Manila dito sa cash aid. Sila ho ba daw, kailan nila ma-expect kaya ang kanila pong ayuda? Ay, yun nga po, tulad na sinabi ko kanina, Ma'am Connie, susunod-sunod na po natin yan pagkatapos, by March 17, unahin natin ang Metro Manila. Baka po, pagdating na last week ng March o first week, second week ng April, it will be a simultaneous rolling off po. Wag po sila mag-alala. We're just doing the logistics po ngayon para sabay-sabay po natin maibigay ang mga subsidiya ng gobyerno po. Okay, may mga ilan nagsasabi band-aid solution daw ito na pamimigay po ng ayuda. Meron ho ba tayong tinitig ng mas long term, siguro in terms of pagtulong ho talaga dito sa krisis na ito kahit patumagal nga yung effect nito? It's more of po kasi ngayon. Ako, Ma'am Connie, I can only speak of sa transportation po, no? Sabi ko nga po, lahat naman po ay nagulat at nabigla sa nangyari. So, ang ginagawa natin ngayon ay talaga lang pong kailangan natin maibigay yung subsidiya na nakalaan para sa kanila.
long-term solution po doon, I think it's more of a government approach, a whole of government approach pagdating sa pulisiya at pagdating sa paano i-address yung supply ng langis po. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at mga bagong impormasyon na yan. Thank you, Ma'am Connie. Salamat po. Yan po naman si DOTR Secretary Giovanni Lopez.